Sige, feel ko yun. Hindi ko yung pagdato. Papagitan. Kasi marami din ang dinagtanong. Hindi rin naman nila nakikita anong ginagawa ko. Kinikwento ko lang. Ngayon, makikita nyo na. Tapos ganito. Ibabalik ko siya. Ganyan. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. So mga idol, nandito tayo mga idol. May concerned citizen na kapagsabi sa atin na meron daw ditong malubha yung kalagayan, kailangan tulungan. Lumubo daw yung paa niya mga idol. Hindi alam kung anong nangyari mga idol, kaya try natin kausapin kung papayag ba siya na ma-vlog natin, makuna natin ng video at ma-upload sa YouTube. Yun, kung papayag siya, try lang natin mga idol kausapin. So nagkasama tayo sa isang concerned citizen. Mayong buntag. Mayong buntag. Okay lang naka-video ta. Okay. Hindi ko mo dayon. Ito ra isa dire. Ito ra isa dire. Uy, mayong hapon. Ay, mayong buntag ba? Mayong buntag. Butang na ko ni diri ha. Okay, akong tibutangan. Okay, salamat kayo ha. May nakapagsabi kasi sa atin dahil sa kalagayan mo. Kung citizen na nandito, malapit lang sa'yo. Sinabi ikaw yung nag-aasikaso sa kanya? Ano pangalan mo? Ako nga pala si Vince Kabatingan, isang charity vlogger. Vince Kabatingan po, isang charity vlogger. Tataman na yun. So, magsalita lang tayo ng Tagalog kasi para hindi naman kasi lahat ng mga Tagalog nakaintindi ng Bisaya, di ba? Kasi yung iba kasi mga Tagalog mahirap makaintindi ng Bisaya, pero meron din naman nakakaintindi. So, gagamitin natin yung salita Tagalog para na lang, generalize, makakaintindi ang lahat. So, isa po akong vlogger, isa po akong charity vlogger. Dali sa kami na mga vlogger na naghahanap ng mga pwedeng tulungan, yun ang binablog namin, pinupuntahan namin. Tapos na-upload namin sa YouTube yung video para makahanap ng may mga magagandang kalooban at makapagbigay tulong na rin. So, katulad sa mga nai-upload namin, sa mga nai-upload ko, so nagkakaroon ng mga viewers na may mabuting puso na nagmi-message sa akin, nagmi-message sa amin, kahit hindi lang sa akin, sa iba kong mga kasamang mga vlogger na nagsasabi na balikan mo yun kasi kailangan natin tulungan. So, magbaka sakali tayo na na matulungan ka din. Ha? Maasa din ako na tulong. Sige. Magbaka sakali tayo na matulungan ka din. Ilang taon ka na ba? Ano na ako? 56. Single. Single At single din dito sa bahay. Nag-iisa ka lang dito sa bahay mo. Tapos, yung kalagayan mo daw, lumaki yung paa mo.
Ano ba Malaki nangyari? yan, oh. Nga, tingnan ko nga. Ito may ano to yung opera parang bumuka Oh siya. my God. Tapos hindi man yan na-admit ako last November. Oo. Wala naman kasing doktor na makaka sa kalagayan ko dito sa Butuan. Nag-suggest sila nga pupunta ako ng Davao o di kaya Cagayan or saan man. Kaya lang komplikado kasi i-explain yung pa ako kung bakit. Komplikado din siya. Kasi bago na ganito, iba yung na-diagnose sa akin. Tapos, paano ko ang unang diagnosis sa ano ko, yung nagka-cancer ako. Endometrium stage 3 na. Pero asawa ng Diyos, mga 1 decade na, hindi na rin ako nakapag-check up. Saan ang tama ng cancer? Sa endometrium, yung lining ng mattress, and then Oh. dumaan ako lahat ng procedure, kung ano yung sinabi ng doktor, chemo, cobalt, brachytherapy. Yun, nadaanan ko yun lahat. Tapos, okay naman ang ano ko, pag lagpas ng mga 3 taon, lumipas ang 3 taon, yung pa ako naman ang ano ko na dandahan siyang lumaki. Isa ka palang cancer survivor. Tapos doon ako sa Manila nagtrabaho. Umuwi ako dito dahil malaki na nga yung ito, binti ko. Tapos nung lumaki na, alam mo naman tayo, minsan naniniwala tayo sa mga manggagamot. Hindi man siya na ano din. Naoperahan to, lumiit, nabaka kasi nabawasan. Oo. Umabot to ng 50 kilos, kung ito lang itong mo sa ano sa kiluhan, di ba? Yung Oo. umabot siya ng 50 kilos ka. Naoperahan na, tapos lumaki pa din ulit. Tapos ano na, sinabi nilang filariasis, secondary to elephantiasis. Pero bago na ano yun, tinest din naman ako ng ng filariasis, negative man. Pero doon sa ano, kasi sa PGH, una itong na-diagnose. Ang na-diagnose talaga nito sa PGH, deep venous thrombosis. Sabi ng doktor, sabi din doon mga may mga pa-check up, may mga laboratory naman ginawa. Sabi daw na may blood clot dahil doon sa dinaanan kong chemo ako, radiation therapy ako. Ganun. Hindi na ako makatrabaho, umuwi ako dito. Tapos nung pumunta ako ng Cagayan, yun ang sinabi nilang filariasis, secondary to elephantiasis. Paano ka nakauwi dito? Ako lang, so kaya nag-airplane ako. Ako lang din na ngayon. Nanghingi ako ng sa doktor na, sinabihan ko na, kasi ako lang isa magpa-check up doon, wala mag-alala. Sabi ko, uwi na ako ng probinsya. Tapos yun, nag-clean ako. Tapos tinanong ko, nanghingi ako ng medical certification. Kaya baka hindi ako pasakayan ng aeroplano dahil alam natin pag may nakakaiba kang kalagayan. Na ako nun. Tapos yun, tawi ako dito. Mga 10 years ago na rin. Wala nang umuwi ako, pero malaki na. So, ganun na siya kalaki? Nung pag-uwi mo? Hindi siya hindi pa siya ganun kalaki nung pag-uwi mo? unti-unti siya. Tapos dati makakalakad pa ako, makakalabas pa ako. Ngayon, makakaano man ako dyan sa labas, pero iniiwasan ko yung sa laro dahil may open wounds siya eh. Open wounds niya ito. Yung nasa ilalim, open wounds na yun siya? Oo, open wounds. Ba't nagkasugat? Yun nga din ang naanahan ko. Siguro sa sobrang laki hindi ko rin ma-explain. Nagulat na lang din ako Pwede na. ko bang makita? Pwede pabuksan? Yan, tapos itong isa ngayon, nag-video, na rin. Ang tigas, no? Pero pag minamassage mo siya, naano din siya. Pero bumabalik talaga. Ang laki pala niyan. Ang laki Oo. pala. Kaya ganito ang position ko kasi kung buong katawan ko ganyan, mahirapan ako bumaba. Buting ganito kasi Ito siya. Ganun ito din. rin, unti-unti na rin siya. Bago lang to. Late last year lang to
Dati hindi. Ito, bago lang to. Pero siguro ayaw ka na. Ano ba sa tingin mo ate? Ba't nagkaganon? Nalilito rin ako na maraming tanong na hirap sagutin. Bakit? Ang daming bakit. Ando na sana ako sa Manila. Maraming espesyalista. Pero ako lang isa din. Hirap din magpa-check. Bali, inayawan na talaga ng doktor. Siguro may doktor talagang ano dito. Pero wala man dito sa Butuan. Nandun ako sa Manila. Hirapan na rin ako pa-check up. Doon, sabi, deep venous thrombosis. Sa PGS, di naman nila inano na filariasis kay doon na ako. Mula nag-high school ako, doon ako na nalbakos. Pero yung mga doktor walang sinabi na gagaling pa at babalik sa dati yung kalagayan mo? Wala sila Wala na silang pag sa Cagayan, wala din. Yun lang yung naoperahan ko kasi malaki na. Akala ko, pag naoperahan na, kahit na ma-deform siya, basta lang, anuhan ba ang yung kagaang dibya mabigat, mababawasan siya ba? Pero bumalik din siya, unti-unti, ganun pa din. Bakit inoperahan? Anong kinukuha? Sa sobrang laki, sa kagustuhan kong mabawasan dahil buhay pa noon mama ko. Ibang makakapag-buhay ka ng kahit ano dyan, magtinda-tinda dahil mahilig din ako magluto-luto dati, mag-anak. Maganyan na magluto. Hanggang sa hindi na talaga lumaki na ako. Ibig sabihin, hindi ka na makatayo niyan? Hindi ka na makalakad? Makababa ako dyan. Makakarating ko doon, magpaglaba ng konti. Pag medyo, pag masakit, dito lang ako. Hindi ako makaapak dyan sa sakit. Paano yung kakainin mo? Ganito na ako, ganito. Ngayon, nung ilang buwan yun, hindi ko kayang tumayo talaga. Si Janice. Kaano-ano mo po siya? Kapitbahay. Kapitbahay lang, hindi mo siya kaano-ano? Yung sabi nila, adopted sister. Adopted sister. Siya, pag may magbigay sa akin ng bigas, bigay ko sa kanya, magpasain ako. Napakalaking ganti itong ginawa mo galing sa mahal na Panginoon. Dahil hindi mo kaano-ano si ate, pero nandito ka. Ang Diyos yung mag-ano sa'yo. Ganito ako, magsandok, Ang Diyos yung magbigay sa'yo ng pagpapala. Dahil hindi mo pinabayaan. Halos lahat ng gagamitin ko, ganito na ako. Para, pag, dili na Paano yan? Pag maligo ka, minsan lang ako, bihila lang maligo, punas-punas. pag pag magbawas ka, May pupunta ka ng yun toilet. ako, naka-diaper ako. Ang pinakamalaking gastos ko, diaper. Tapos, diaper talaga. Kung maiihi ako, matagal ako makababa, makaihi na ako. Bukod lang sa magbawas. Kasi mo pa, makukontrol ko pa. Kahit na mabagal, matagal ako. Ganito ako magbaba. Ganyan. Una ko to, tutulak ko itong upuan. Tapos, dandahan ko itong igagalaw ng ganyan. Pero kahulog. Mababa siya. Tapos, alalayan ko nito. Yan. Ilang taon na yan, te? 10 mahigit. 10 mahigit. Nako po. Sabi nga nila, kasi ang inanuhan ko na open one siya, tapos tatakot din ako alam mo na, ano tawag niya, man-fiction. Ano siya, open. Ba't nagkasugat yan? Ba't nagkasugat yung nasa ilalim? Hindi ko, nangyari? nagulat na lang ako sa kanya, nung isang napunit siya, para siyang napunit na, nagulat na lang ako na umano na yung dugo eh. May iniinom kang gamot? Mayroon akong, may niresita sa akin, pero hindi na ako minom. Kasi, pag ma-hospital ka, maraming laboratory, nakita nila.
high blood ka, mga cholesterol, ganyan-ganyan, sabi. Tapos nagulat ako nung na-admit ako ng April. Yun, bisitahan ako ng ng BP. Noong naman, October, pagka-admit ko, nung pagka-punit nito bali, anemic naman ako. Sabi ko, saan ako lulugar? High blood ba ako? Anemic ba ako? Ano ba? Hindi na lang muna ako inom ng gamot. Gano'n. Komplikado siya. Mahirap i-explain. Kaya pag ikininto ko yung anong first nangyari? Cancer. Endometrium. Tapos, naabot dito sa binti. Tapos, nahirapan mo. Maraming bakit. Hindi na, ang laki no. Mga siguro kilos niyan. Mga abot ng mga 40-50 ata. Ganyan. Ang laki. Sa ko ganun, bumalik siya sa 50. Nung inoperahan si ate, ano ang kinuha? Para siyang yung parang taba ng baboy na inahin. O na ito. Nung inoperahan siya? Yung pinakita sa akin yung video eh. Doon ako sa Cagayan na. Tapos lumiit? Lumiit siya, pero dandahan din siyang bumay. Napapansin ko, dandahan din siyang bumay. Pero makapag pa ako noon, ikot-ikot akong bahay, makapaglinis pa ako. Kasi doon ako tumira noon sa pinsan ko. Maano ko pa, kung anong trabaho, sa trabahong bahay, loto, labalinis, maano ko. Ngayon na lang to, late last year nga, parang yun na, ganito na ako, salamat nga ako na makapagsaing na ako ulit. Kapag kunting labadan, kusot, pero nakaupo lang ako. Matanong ko lang ate, nasaan pala pamilya mo? May isa akong kapatid dito na doon. Doon man sila sa dulo. Oh. Siyempre, pag emergency, ang una mo matawag, ang pinakamalapit sila. Dalawa na lang kayo magkapatid? Bali, kami, apat. Pero isa nandun sa Davao, ang isa nandun sa Quezon Province. May nalaman ka ba na katulad mo rin na mga relatives mo? Na mga na mga pinsan mo, ganon? Mga kamag-anak mo? Wala kang nalaman na ganon? Kasi kung mo, karamihan nun, high blood. Kasi kalimitan ng sakit high blood, diabetes. Kasi may iba may pinagmanahan ganon, di ba? Bukod naiba. Bakit? Bakit? So ikaw lang mag-isa dito, ang ginagawa mo? Ganito na maghapon, pag umaga, pag nag-change ako ng diaper, chance kung punta doon, maghugas ako ng kasi ganito na ako, Saan ka mga katay? Dito ka mo pumunta? Oo, dyan dumatlanggan doon. Tapos sana ko, kapit akong ganyan para magawa mo ngayon, te? Oo, ganito. Sige nga. Ganito. Una kong gagawin, ganito. Sunod, ibaba ko siya. Yan. Kakalbitin ko yung chinelas ko, may pati yung isa. Yan, tutulak ko yan sa ganito. Tapos ito, ang pinakaano ko, pagbaba ko, ganito. Yan, pagbaba niyan, ihuhulog ko, tapos alalayan ko siya dito. Kasi sasabit na siya eh. Sasabit siya. Ang laki nga pala talaga, no? Ganyan, makaano na ako. So mabigat talaga si ate, no? Oo, mabigat. Tapos ipapakita ko rin sa'yo kung paano ako babalik. Ganito, nasa yan, tapos na doon, nakarating na ako doon, nakapagsaing na ako. Kaya ganito ako, alisin ko siya, ganyan. Ganyan ako, hanggang makarating ako doon, tapos pabalik, ganun din. Kung ano yung ipo-forward ko lahat. Dito, ganyan, hanggang makarating ako, tapos ito balik.
Ganito, ayusin ko na naman yung higaan ko, ganyan. Underpad ko siya para yung basa hindi siya didiretso dito sa sapit ko. Dagdag gastos din. Tapos may guti akong tutungan kasi medyo ano siya. Para hindi ako mataas ang yan. Ano niya. Tapos ganito. Pagbalik ko, mas mahirap pa. Kasi ganito yun. Para hindi ko papagitan. Kasi marami din ang dinagtanong. Hindi rin naman nila nakikita anong ginagawa ko. Pinipinto ko lang. Ngayon makikita nyo na. Tapos ganito. Ibabalik ko siya. Ganyan. Tapos ipapisto pa na. Tapos bihiglain ko ulit yung upuan. Ang hirap pala ate, no? Oo, itutulak ko sa ganyan. Tapos lahat ng ano ko na, parang all in na, nandiyan na lahat. Kasi yan. Yung sa kabilang paa mo ate, bago pa lang yan. Last year lang to. Last quarter na. Tapos ganito ko siya kasi hindi siya Hindi mo kaya. Ganyan. Hindi siya makaabot kung siya lang. Kasi mabigat. Gaganatin ko siya. Ganyan. Tapos aayusin ko na. Tapos tatakban ko ng kung ganito kasi iniian langaw. Sandali te, picturean ko muna te. Ito, open wounds talaga ito siya. Tanggalin mo muna yung ano te, yung takip. Tingin ka dito te. Hindi mo kami picture. Akan lagi ka. Picture mo kami dalawa. Pau! Pau! Dali sa dali, Pau! Dali sa baka dali. So, ang gagawin natin ngayon ate, kung ano yung mga bagay-bagay na pwede mong mapanawagan na tulong. So pagkakataon mo na to, banggitin mo kung ano yung mga needs mo. Pagkakataon mo na ito para mabanggit mo, makapanawagan ka sa kanila para at least kahit papaano sa pagbabaka sakali natin baka makaabot yung tulong para sa'yo. So, umpisahan mo natin. Magandang araw sa lahat sa nakakapanood nitong video ko. Nanghihingi ako ng tulong sa inyo kahit na ano, pero ang dinaka-concern ko na sana ma-close tong open wounds ko kasi dito sa Butuan wala mang doktor na espesyalista para dito. Kailangan ng medical attention pero kung malayo din kasi pupunta pa sa malayo, nahihirapan din ako dahil ako lang isa. May mga kapatid naman ako pero mas may mga sariling pamilya na din sila. Ang pinaka-concern ko, magasto sa diaper at saka underpad. Sa pagkain naman, may nagbibigay sa akin ng bigas. May adopted sister ako nag-aano sa akin ng
ulam o anong makakain nila, makakain ko din, binibigyan nila ako. At may iba pang mga kapitbahay na concern. Pinapangarap ko rin na makapaghanap buhay pa kahit pa kunti-kunti kasi marami ang taong magagandang puso pero maganda din naman yung hanggat kaya ko makapaghanap buhay ako para sa sarili ko. Nahihiya din naman ako ng puro lang tanggap ng tulong. So, wala akong magawa sa ngayon. Kung ano lang may tutulong sa iyo, taos puso kong tatanggapin. Ang Diyos nang bahala sa inyo. Kung ano may itutulong nyo. Taos puso ko kong tatanggapin. Salamat. Okay. So, mahilig ka pala magtinda-tinda. So kung luluubin at magkaroon tayo ng isang viewers na may mabuting kalooban, pwede ka pala makapagtinda, dito ng tindahan, ano? Yun talagang yung ibang sana yung mabalik lang tulad ng dati na makapag sa ngayon kasi ito ang bukod sa dati kahit na malaki ang ganito na ang kalagayan ko punta ko pang palengke ngayon hindi na dahil itong ito iniiwasan ko itong open ones dahil alam naman natin pag may ganito ang mga microbio ang mga ganyan. So pwede mo kami picturean. Sama mo yung paa niya, ha? Tapos hawakan mo. Pwede na, ano pa siya? Okay lang. Kuha ka lang ng picture, ha? Yung mga caption. Gawin natin sa email. Ito yung sinusirahan. Mahaba yan. Laki ng sulat, no? Mahaba yan. Parang half moon na siya. Talagang inano talaga to, sinugatan to. Ito anong gandito yun, no? Pero yun. Dahil Ito, sa opera, binutasan din ito, binutasan din. dahil niya ng opera. Hindi, ito. Nagkatupi-tupi lang siya, kaya hindi na siya makikita na ano. Ito lang din. Katong-katong. Sige, mga idol, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga viewers, sa mga nakakapanood sa mga oras na to. Ito si ate, isang cancer survivor. Tapos after ilang taon nun? 3 years. After 3 years, ito yung nangyari sa kanya, mga idol. Hindi niya alam, kahit mga doktor, hindi alam kung paano at ano ang pamamaraan para maibalik sa dati yung paa niya. Talagang na-deform talaga, masyadong na-deform. So sa ngayon po, mga idol, si ate, nanawagan si ate na kung may mga gininto ang puso ng mga viewers na pwede makapag-abot ng tulong kay ate, maaari po nyo akong i-message. Nandyan po sa description box yung yung information ko. Tapos pwede din po kayong tumawag. So ito, mga idol, si ate, mga idol, so kailangan niya ng mga yung katulad ng diaper, ibang mga pangailangan niya dito, at humihingi ng habag sa inyo, mga idol, para sa mga may ginito ang puso na mabigyan siya ng isang maayos na pamumuhay. Katulad dito, mga idol, pwede siya magpinta-pinta dito ng kahit anong, mga idol, habang nandito siya, nakakatayo pa naman siya. So ito, mga idol, nalaman natin to dahil sa mga concerned citizen na nandito, nakapalibot dito, nakapagsabi sa akin na kung kailangan ko pa, kung na mabisitahan ko po si ate. So
Itong mga nakaraang araw kasi mga idol, kung naalala niya yung vlog ko kay Ate Marilyn na hinahanap ko yung pamilya at anak niya mga idol, nakarating ako dito sa lugar na to at yun, nakahanap tayo ng concerned citizen na nakapagsabi sa atin sa tungkol sa kalagayan ni ate. So, maraming salamat sa panonood. Shout out dyan sa inyo, sa lahat ng mga nakapanood sa mga oras na to. Shout out sa lahat, hindi ko na mabanggit-banggit sa lahat. So, sa mga nais mag-sponsor, pwede nyo po akong tawagan, pwede nyo po akong kausapin personal, pwede nyo po akong ma-contact. So, ingat po kayo lagi dyan. Share the love, hope, and blessings po.